Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 forever. The best that you can do by Christopher Cross. Good morning mga kabarangay. And syempre, good morning mga kapuso. At isa na namang araw ng Thursday para sa panibagong kwento na ibabahagi sa inyo ng inyong mahal na mama. Ako po si Mama El. At ito po ang Radyo Nobela. Masarap daw magmahal ng taong gusto nating makasama hanggang sa pagtanda. Pero kung meron naman tayong masasaktan, ay mag-iiwan lang ito ng marka na habang buhay nating daladala. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang ipagpalit ng taong minahal mo ng sobra? Sabay-sabay po natin itong hayaan ng ating kwento ngayong araw na ito ng Thursday sa ating paboritong programa, Radyo Nobela. Kasama ang ating kabarangay na si Jojo. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama El, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapagpakinig. Ako nga po pala si Jojo, 39 years old at isang OFW sa Dubai. Isa po ako sa mga solid listeners ng inyong programa. Thankful po ako sa Barangay LS 91.1 dahil kahit papaano ay napapawi nito ang kalungkutan at pangungulila ko dito sa Dubai. Lalong-lalo na po nitong nakaraang taon kung kailan meron po akong matinding pinagdadaanan. Madalas po ako makinig sa mga kwento niyo sa Spotify at minsan naman ay sumasali din ako sa inyong mga Facebook Live. Taga-Oriental Mindoro po ako at nag-college po ako ay sa Maynila na. Doon na rin po ako nanirahan. Naiwan naman ang mga magulang ko sa Mindoro dahil na-inspire ako sa mga kapatid ko na medyo nakaluwag-luwag sa buhay. Nagdesisyon na rin po ako noon na magtrabaho abroad noong 24 years old pa lamang ako. Tungkol naman po sa buhay pag-ibig ko ay nakakatatlong serious relationship na po ako. Yung una ko pong girlfriend ay medyo na-meet ko nung high school pa ako at tumagal yon ng 3 taon. Ang ikalawa naman po ay na-meet ko nung ka-work ko sa Manila. At tumagal din po yun ng 6 na taon. At ang ikatlo naman po ay na-meet ko naman dito sa Dubai. At tumagal din po ito ng 7 taon. Kung napansin niyo po, matagal yung mga naging relasyon ko sa kanilang 3. Kapag nasa relasyon po kasi ako ay hindi na ako tumitingin pa sa ibang babae para maiwasan ko yung cheating na tinatawag na sobrang nakakasira sa isang relasyon. Hindi rin po ako basta-basta pumapasok sa isang relasyon kapag hindi ako sigurado sa babae. Pag nagmahal kasi ako, binibigay ko po ang lahat. Kaya naman, pagdating sa hiwalayan, mas matagal ako nakaka-move on kesa sa mga nagiging karelasyon ko. Masasabi ko po na yung pinakamagulo kong naging relationship ay yung sa amin ni Yumi. Siya po yung second girlfriend ko at siya rin yung pinakamamahal ko sa kanilang 3. Office mate ko po si Yumi at sa unang trabahong pinasukan ko sa Manila. 2 taon ang tanda niya sa akin, 21 ako, tapos siya naman ay 23 ng mga panahong yon. Masiyahin po siyang tao, kaya hindi naging mahirap para sa akin na magustuhan siya. At ganito naman po, nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa.
Jojo. Paupo ako dito sa tabi mo, ha? Nakakagulat ka naman, Yumi. Aatakiin ako sa puso sa'yo eh. Bigla ka na lang kasing sumusulpot. Nagpapaka-loner ka na naman kasi dito. Ha? Kakain lang naman eh. Kailangan ba may kasama ako? Yan yung gusto ko sa'yo eh. Yung pagiging weird mo. Uy, ang sarap naman ng ulam mo. Pahingi kukuha na ako. May magagawa pa ba ako? Kumukuha ka na. Sige, tikman mo rin tong ulam ko para fair. Eto kuha ka. Wow, salamat. Nga pala, sasama ka ba sa company outing? Ha? Baka hindi. Seryoso? Bakit naman? Hindi rin naman kasi ako mahilig sa beach eh. Ano ba yan? Ikaw masyado ka nang nagpapamysterious sa amin Ang dami na tuloy nagkakakrush sa'yo. Ano? Grabe ka rin magpatawa eh, no? Totoo kayo. Maraming nagkakakrush sa'yo dito. Girls and gays actually. Tumigil ka dyan. Alam ko namang binibiro mo lang ako. Imposible yun. Oo nga. Hirap kasi sa'yo. Trabaho-bahay lang yung routine mo. Hindi ka sumasama sa mga labas-labas namin. Ayan, ikaw tuloy yung napag-uusapan. Kayo talaga. Ano namang pinagchichismisan nyo tungkol sa akin? Wala. Ano nga? Binanggit mo na lang din naman eh. Sabihin mo na. Magkwento ka kahit konti lang. Kasi nung Friday, di ba, nagkayayaan mag-videoke? Ayun, nauwi rin sa inuman. Tapos, nag-truth or dare kami. Siyempre, isa sa mga pinaka-common na tanong yung, sino ang crush mo sa office? Ganon? At siyempre, halos lahat ng girls at gays, ikaw yung isinagot. Kayo, mga loko-loko talaga kayo. At least di kami nabore nung labas namin na yon kasi nga ikaw yung topic. Diba, lagi ka namang nasa bahay? Ano namang libangan mo doon? Don't tell me nagbabasa ka lang ng maraming libro maghapon pag wala tayong pasok. Hindi naman ganun ka-boring buhay ko. Okay na ako sa movie marathon sa bahay. Tsaka lumalabas din naman ako minsan. Umiinom ng konti. Sino namang kasama mo? Minsan, inaaya ko mga pinsan ko. Pero madalas, mag-isa lang talaga ako. So, pumupunta ka rin pala sa mga bar? Oo, pero minsan lang. Siguro once a month lang. Madalas kasi nasa bahay lang talaga ako. Introvert ka nga. Alam mo, sama ka sa akin minsan. Inom tayo. Seryoso ka ba dyan? I mean, yung tayong dalawa lang? Bakit? May magagalit ba kung sakali? Wala nga. Inutusan ka siguro ng mga katrabaho nating bakla para magtanong. Well, guilty ako dyan. Ako kasi kinukulit na mga walang hiya eh. Tsikahin daw kita kung meron ka ng nililigawan ngayon. Wala naman ako nililigawan. I mean, wala pa. So may bala ka ring manligaw. Eh ikaw ba? Pwede ka ba raw ligawan? Lakas din ang trip nyo ha. Ba't naman ako yung liligawan? Parang ang labo naman nun. O sige, heto. Hypothetical question na lang. Paano kung may manligaw sa'yo? Na lalaki? Last time I checked, straight naman ako. Hindi. I mean, bading, babae, ganun. What if ikaw ang ligawan nila? Ano ba namang klaseng tanong yan? Seryoso ba yan? Oo nga, kaya sagutin mo na lang. Well, single naman ako. Tapos, ligaw lang naman, di ba? Hindi naman ako obligadong sagutin. Sasagutin mo rin ako. Ano? Wala. O yun lang. Sige tapos na akong kumain. Huh? Di mo pa nga nababawasan yung pagkain mo eh. See you na lang sa office. Ang labo naman nun. Mama El, malaking tukso para sa akin si Yumi. Lalaki rin naman ako kaya sa katagalan ay unti-unti na rin akong naapektuhan. Hindi ko inaakala na tototohanin nga ni Yumi ang panliligaw niya. Lagi niya akong binibigyan ng mga pagkain na siya mismo ang nagluto. Di nga nagtagal ay nahulog na rin po ako kay Yumi. At nasabi ko rin sa kanya na mahal ko na nga siya. Masaya naman ang naging pagsasama namin sa loob ng 3 taon. Nagbabalanse kasi kami sa isa't isa. Kung si Yumi ay maingay, emosyonal at extrovert,
Ako naman ay tahimik lang, pasensyoso, at introvert. Medyo seloso nga lang po siya pero hindi din naman ako mahilig gumimik at makihalubilo sa ibang tao. Kaya madalang po na magselo siya. Pero sa isang relasyon, hindi talaga nawawala ang pagsubok. At yung una nga na naging pagsubok sa amin ay yung desisyon ko na mag-work abroad. Kasama ko dapat siya noon sa Dubai pero hindi siya pinalad na matanggap sa kumpanyang inaplayan niya doon. Hindi na nga po sana ako tutuloy pa Dubai pero nangihinayang ako sa oportunidad na yon. Eventually, napagkasunduan namin na sumunod na lang siya noon. Hindi rin po naging madali yung long distance relationship namin, Mama El. Kinailangan kasi naming mag-adjust dahil sa magkaiba ang oras ng Pilipinas at Dubai. Yung out ko sa trabaho ay hating gabi pagdating dito sa Pilipinas. At dahil ayoko rin naman na lagi napupuyat si Yumi, matagal pa para sa amin ang isang oras na pag-uusap. At dahil 3 years na kami ni Yumi noon ay naisip ko rin po na siya na talaga ang mapapangasawa ko. Kahit di niya hilingin, nagpapadala ako ng pera para lang sa kanilang mga magulang. Yung 25% ng monthly salary ko noon ay nakalaan para sa ipapadala ko sa kanya. At tuwing lunch time ko po ay tumatawag ako sa kanya para lang maisingit yung konting oras na makakapag-usap kaming dalawa. Wala naman kaming naging problema doon dahil willing din siyang mag-adjust para sa akin. Pero nung nag-send ako sa kanya ng mga picture namin sa kumpanya ay pinagsilosan niya yung katrabaho ko na isang Egyptian. Maganda kasi ito at katabi ko pa sa picture. Mabilis lang din namang lumipas sa selos niya na yun at ipinaliwanag ko sa kanya at pinatunayan na wala siyang dapat ikaselos. At hindi para pagdudahan niya ako. Sinigurado ko din na updated siya sa mga ganap ko sa buhay. Tuwing uuwi naman ako sa Pilipinas ay binubusog ko siya ng mga pasalubong at mga branded na gamit. Ganon din ang kanyang pamilya. Bukod pa ron ay nag-out of town kami at nasagot ko lahat ang gastos. Magastos man at halos kakaunti lang yun na ipon ko ay hindi yun naging problema sa akin. Bukal naman kasi sa kalooban ko dahil mahal ko si Yumi at napamahal na sa akin ang buong niyang pamilya. In Lucena, 91.1. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Nung 3 taon ka na sa Dubai ay doon ko naramdaman ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo sa akin ni Yumi. Naging palaisipan tuloy sa akin. Yun ang una kong naisip na dahilan na baka na-insecure na si Yumi lalo na 2 beses na siyang nag-apply para magtrabaho sa Middle East pero lagi naman nagkakaaberya. Yung una kasi Mama El, may hindi siya naihabol na papeles. At yung isa naman, nagkasakit siya at na-late sa final interview kaya may iba na pinabura. Sinubukan ko naman siyang tanungin tungkol sa napapansin kong pakikitungo niya sa akin. Pero lagi siyang walang ganang sagot at malamig. Malamig ang pakikitungo. Doon ko po naisip na baka naman may iba na siyang nagugustuhan sa Maynila. Hanggang sa nagdesisyon po akong umuwi ng Pilipinas para sa 6th anniversary namin, Mama El. Babe, ano bang problema? Ano bang problema sinasabi mo? Kahapon ka pa kasi ganyan eh. Pagkagaling ko pa lang sa airport, halos di mo na ako pansinin. Di mo man lang ba ako na-miss? Bakit mo naman naisip yan? Ay,
Naninibago lang kasi ako sa'yo. Di ka na kasi tulad nung dati na ang saya-saya mo tuwing magkasama tayo. Kahapon, kinis mo lang ako tapos sumakay na agad tayo ng taxi. Hindi mo man lang ako kinumusta. Nag-overthink ka lang. Huwag kang ang OA dyan. Tulad ngayon. Oh, anong reaction din yan? Babe, ilang buwan ka nang ganyan. Kala mo ba di ko yun napapansin? Nasa Dubai pa lang ako. Nararamdaman ko na yung panlalamig mo. Stress lang ako sa trabaho. Babe, please, tingnan mo naman ako. May mali talaga eh. Nararamdaman ko. Nahihirapan lang ako sa setup natin. Yun lang yun. Babe, 3 years na lang naman, di ba? Tapos dito na ako ulit sa Pilipinas. Nag-iipon lang din naman ako para sa future natin. Hindi lang naman yun yung iniisip ko. Babe, yung edad ko, mas mabilis na nadadagdagan kesa sa'yo. Mas matanda ako ng 2 taon, di ba? Oh, tapos? Jojo, gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. Gusto ko nang mabuntis. Gusto ko nang maranasan maging nanay. Babe, naiintindihan naman kita. Pero hindi pa tayo handa. Hindi biro yung pagkakaroon ng anak. Hindi biro yung pagbuo ng sarili nating pamilya. Ang mamahal na ng mga bilihin. Mahal din magpaaral. Hindi pa nga sapat yung naipon ko ngayon para makapagpatayo tayo ng sariling bahay. Saka na natin problemahin yung mga bagay na yun pag meron na tayong anak. Magagawa naman ng paraan lahat yun eh. Babe, I'm sorry pero dyan ka nagkakamali. Mas mabuting paghandaan natin yung mga ganong kalalaking desisyon sa buhay. Gusto ko rin namang mabigyan ng magandang buhay yung magiging anak natin. Gusto kong maging komportable tayo pag nakabuo na ng sariling pamilya. Ayoko kasi lagi na lang tayong mamomroblema sa pera. Kaya hanggat may pagkakataon pang makaipon, gagawin ko yun. Hindi mo naman kasi ako nagigets eh. Tumatanda na ako. Ako na lang yung hindi pa kasal at walang anak sa mga kaibigan ko. Kapag nagkikita-kita kami, hindi ako nakaka-relate kapag tungkol sa anak na yung pinag-uusapan nila. Mukha akong kawawa. Yung iba sa kanila mas bata pa sa akin. Ay, wag ka na lang magpa-apekto sa mga ganun. Darating din tayo dyan. 3 years na lang oh. Habang tumatanda ako, mas lalo rin ako mahihirapang magbuntis. Delikado yun para sa akin at para sa bata. Ayoko rin naman na isa lang yung magiging anak natin. Kahit 2 man lang sana. Babe, si Mama, 30 years old na nung ipinagbuntis si Kuya. 40 na siya nung ipinanganak niya ako. Eh ayoko naman ng ganun. Gusto ko magpang-abot pa rin ang edad namin ng magiging anak ko. Gusto ko yung nakaka-relate pa ako sa mga kwento niya. Ayoko mapagkamalang lola kapag magkasama kami. Pati mga auntie ko kinukulit na ako. 6 years na raw tayo pero hindi pa rin tayo nagpapakasal. Babe, please naman. Masyado ka lang nagpapadala sa mga sinasabi ng iba. Mag-focus ka sa kung anong meron tayo ngayon. Ako yung magiging asawa mo, hindi sila. Tayo yung bubuo ng pamilya. Kaya yung mga magiging desisyon natin, hindi na dapat nakabase sa mga sinasabi o sasabihin nila. So paano yun? Magkaiba tayo ng gusto? Sino sa atin na mag-a-adjust? Ha? Malamang ako pa rin. Ako na lang lagi. Ay, sige. Imbis na 3 years pa ako sa Dubai, 2 years na lang ako doon. Okay na ba yun? 2 years pa rin yun! 2 years na lang. Please naman, pumayag ka na. Pag-iisipan ko. Mama El, napapayag ko naman si Yumi na sa halip na 3 ay 2 taon na lang ako sa Dubai. At pagkatapos na ay mag-stay na ako sa Pilipinas para magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naging madali para sa akin yung desisyon na yun dahil nanghihinayang ako sa isa pa sanang taon na makakaipon ako sa Dubai. Yung 1 taon ko kasing sweldo ay 3 taon na katumbas dito sa Pilipinas kaya ganun na lang ang panghihinayang ko. Gusto ko lang naman maging praktikal noon, Mama El. Hindi ko gustong pairalin ang emosyon ko dahil sa aming dalawa ni Yumi, ako yung tatayong haligi ng pamilya at ako ang magpo-provide para sa amin. Hindi ko naman po ini-invalidate yung nararamdaman ni Yumi noon. Alam kong nape-pressure siya sa estado ng mga kaibigan niya, pati na rin sa expectation sa mga kamag-anak niya.
Hindi naman po ako nagkulang sa pagpapaunawa sa kanya kung ano ang magiging sitwasyon namin kapag minadali namin ang pag-aasawa. Pero nakakalungkot lang sabihin na mas pinili niyang makinig sa iba kaysa unawain ako at tulungan na paghandaan ang future namin. Ilang buwan nga lang nang mula magbalik ako, mas lalo ko naramdaman yung panlalamig niya. At sa pagkakataong yon, malakas po ang kutob ko na meron siyang iba. Nung minsan po kasing tumawag ako, narinig ko siya na nakikipag-usap sa isang lalaki. Nung tanungin ko siya ay ipinakilala naman niya sa akin ang lalaki bilang si Jeffrey. Katrabaho niya raw yon at kahit sa boses lang dama ko ang kakaibang saya ni Yumi habang kausap si Jeffrey. Noong mga oras na yon, hindi ko po kayang iwasan na pagdudahan silang dalawa. Simula pa lamang po ay masama na ang kutob ko sa Jeffrey na yun. At tuwing nagkakausap kami ni Yumi ay nababanggit niya yung pangalan ni Jeffrey na para bang kinikilig pa siya at may kakaibang excitement sa boses niya. Pero kapag normal naman na pag-uusap namin ay bagot na bagot at parang hindi makapaghintay na matapos ang usapan namin. Dahil sa pagbabagong yon ng girlfriend ko ay hindi ko po naiwasang ma-insecure kay Jeffrey. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng selos. Ang mahirap pa po nun ay malayo ako kay Yumi kaya kung may in love siya sa iba, wala po akong laban doon. Matapos po ang ilang buwan na panaka-naka na ang pag-uusap namin ni Yumi. Humantong rin yon sa puntong hindi ko na siya makontak. Sinasadya na rin niya yatang hindi sagutin ang mga tawag ko pero nung nagpapadala ko ng pera, kinukuha pa rin niya yon nang hindi nakikipag-usap sa akin. Dahil po sa pag-aalala ay napilitan akong kontakin ang mga kapatid niya. Wala ka kasi silang alam na nagkakaproblema na kami ni Yumi. Ilang beses ko pang sinubukan tawagan si Yumi pero hindi talaga siya noon sumasagot. Halos mabaliw na po ako sa kaiisip kung anong nangyayari sa kanya at kung bakit humantong sa ganon ang sitwasyon namin. Nang 3 buwan na lang ang kailangan kong hintayin bago umuwi sa Pilipinas ay tiniis ko na lang yung matinding lungkot at pag-aalala. Ilang araw na lang bago ako umuwi nun pero wala pa ring paramdam si Yumi. Nakablock rin po ako sa social media niya at mas lalo po ako nawalan ng komunikasyon sa kanya. Nang sa wakas na makauwi ako sa Pilipinas ay siya na rin ang kauna-unahang pinuntahan ko. Kahit pa nagdesisyon na siyang makipaghiwalay. Pero hindi ko po inaasahan ang matutuklasan ko sa muli naming pagkikita. Jojo, anong ginagawa mo rito? Kakauwi ko lang. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sige, pasok ka. Kamusta ka na? Okay naman, upo ka. Salamat. Ano bang nangyari sa atin? Bakit bigla ka na lang nakipag-break? Sorry, may mga nangyari lang talaga na hindi ko kontrolado. Tulad ng ano? Sabihin mo naman sa akin kasi halos mabaliw na ako sa kakaisip kung ano ba yung nagawa ko. Kung ano bang kasalanan ko. Tulad nito. Bakit parang tumaba ka at medyo lumaki yung tiyan mo? Buntis ako. Magpo 4 months na. Ano? I'm sorry.
Kaya ka ba nakipag-iwalay sa akin dahil nabuntis ka ng ibang lalaki? Oo. Sino? Huwag mong sabihin na yung Jeffrey na yun yung nakabuntis sa'yo. Siya ang ama ng dinadala ko. Anong kagaguhan to, Yumi? Sinasabi ko na nga ba eh. Jojo! Huwag mo namang suntukin yung sofa. Kabibili ko lang yan. Talagang mas inalala mo pa tong sofa kaysa sa nararamdaman ko ngayon? Nakakagago yung ginawa nyo. Paano mo yung nagawa sa akin? I'm sorry. Nadala lang ako. Anong nadala? Paanong nadala? I'm sorry. Hindi ko naman yun sinasadya. Nadala lang ako sa pinapakita sa akin ni Jeffrey nung time na yun. Hindi ka kasi makapaghintay eh. Tapos pinagmukha mo pa akong tanga. Buong akala ko, sobrang busy mo rito kaya halos di mo na ako kausapin. Yun pala, busy ka sa ibang lalaki. I'm sorry. Nagkamali ako. Iniwanan niya ako. Ayaw niyang panagutan yung nangyari sa amin. Kaya sobrang pinagsisisihan ko lahat yun. I'm sorry. Sorry talaga. Ano? Ayaw kang panagutan? Siraulo pala talaga yun eh. Sa bagay, itsura pa lang halatang halata na. Akala ko mahal niya ako. Akala ko papanagutan niya ako pero hindi. Iniwan niya ako. Hayop talaga yung lalaking yun. Pumasok lang siya sa relasyon natin para manggulo. Tapos ikaw, pumayag ka naman. Ni hindi mo man lang siya kinilala ng lubusan bago mo pinatulan. Patawarin mo ako, Jojo. Jojo, mahal pa rin kita, please. Please, sana matanggap mo pa rin ako kahit na ganito yung nangyari. At ano? Gusto mo akuin ko yung bunga ng kalandian mo? Hindi pa ako ganun katanga. Ginusto mo yan eh. Nagpakasaya ka rin sa kanya. Kaya panindigan mo rin yung nagawa mong pagkakamali. Please naman, no. Patawarin mo ako. Ang kapal naman ng mukha mo para hingin sa akin yan. Tapos na tayo, di ba? Tinapos mo na. Minsan mo akong pinagmukhang tanga. Hindi na mauulit yun. Jojo, sandali! Jojo! Sa totoo lang, Mama El, bago ako umuwi sa Pilipinas ay inihanda ko na rin noon ang sarili ko sa posibilidad na may ibang ang lalaki si Yumi. Nakahanda rin sana ako na ipaglaban siya at agawin sa sino mang makakarelasyon niya. Pero nung nalaman kong buntis siya, ganon kabilis na napalitan ng galit yung kagustuhan kong magkabalikan pa kaming dalawa. Halos mabaliw ako noon sa sakit na nararamdaman ko. Yung buong bakasyon ko dito sa Pilipinas ay nauwi lang sa pagmumukmok sa kwarto at matinding kalungkutan. Alalang-alala man sa akin ng pamilya ko noon nung nakarating sa kanila yung nangyari. Laking pasasalamat ko na lang na meron pa rin naman akong malakas na support system ng mga sandaling yon. Kahit papaano ay gumaan ang kalooban ko. Nagdesisyon po ako na bumalik sa Dubai matapos magbakasyon at inisip ko na lang na mas mapapadali yung pag-move on ko kapag malayaw na ulit ako kay Yumi. Aminado naman po ako na mahal ko pa rin siya kahit hindi naging madali. At hindi magiging madali ang kalimutan na lang siya at burahin siya sa buhay ko. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Sa awa po ng Diyos ay naka-move on na rin naman ako matapos ang isang buong taon na nagtatrabaho ako sa Dubai. Malaking tulong din na nakilala ko si Marie, Mama El. Tulad ko ay isa rin po siyang OFW. Nakilala ko siya sa isang party na napuntahan ko. At
hindi ko naman inakala na makakahanap ako noon ng isang karamay sa katauhan niya. Hi! May kasama ka ba dito sa party? Hi. Wala eh. Ikaw ba? Wala rin. Pwede bang umupo sa tabi mo? Sure. Upo ka. Salamat. Pwede magtanong? Oo naman. Ano yun? Gaano ka nakatagal dito sa Dubai? Kakarating ko lang dito 3 months ago. Nice. Ikaw lang ba yung nag-decide na dito magtrabaho? Oo. Wala namang pumipigil sa akin. Kasi kahit ano namang gawin ko, suportado ng parents ko. Goal ko rin kasi talaga na makatulong sa kanila financially. Ang bait mo naman. Wala ka pa bang boyfriend? Nako, masyado atang personal yung tanong ko. Okay lang kahit wag mo nang sagutin. Hindi, okay lang. Nagtaka lang ako kung bakit bigla mong natanong. Pasensya ka na ha. Wala kasi ako masyadong kakilala rito sa party. Nakita kitang tahimik dito sa sulok kaya naisip ko na ikaw na lang yung kausapin ko. Kwentuhan lang, kung komportable ka. Di mo naman kailangan humingi ng pasensya. Willing din naman ako makipagkwentuhan. Medyo nag-alangan lang ako kanina kasi syempre di naman kita kilala. Oo nga pala. Nauna na yung kwentuhan pero di pa ako nagpapakilala. Ako nga pala si Jojo. Ikaw? Marie. So, pwede nang ituloy yung kwentuhan? Oo. At para matuloy yun, sasagutin ko muna yung tanong mo kanina kung may boyfriend na ako. Well, wala na. Break na kami. Oh, ilang taon naging kayo? 4 years. 6 months ago lang kami nag-break kaya medyo fresh pa yung sakit. Pareho pala tayong kagagaling lang sa breakup. Pero ang tagal nyo rin ha. Mahaba na rin yung 4 years. Kayo ba ng ex mo? Gano'ng katagal naging kayo? 6 years. Wow! Mas matagal yung sa inyo. Anong nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Di kasi siya nakapaghintay eh. Saan? Sa pagpapakasal? Oo. Konting tiis na lang sana eh. Ganon? Oo. Sa sobrang inip nga niya, nagpabuntis na siya sa ibang lalaki. Ano? Joke ba yan? Hindi. Totoo yun. LDR. Oo. Hay. Yun talaga yung unang kalaban natin, no? Ako rin eh. LDR. Pero yung boyfriend ko, ex-boyfriend ko, OFW rin. Pero sa New Zealand naman siya. Yung plano namin, magkasama sana kami doon. Pero yung ending, pinagpalit niya ako sa blonde girl na kulay blue yung mga mata. Alam mo, naniniwala ako na kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit na ano pa yung tuksong dumating, hindi ka niya ipagpapalit kahit na kanino. At hindi na rin niya ilalagay ang sarili niya sa mga sitwasyong alam niyang matutukso lang siya. Ouch! Ang sakit naman yan. So, ibig sabihin, di niya talaga ako mahal? Sorry real talk lang. Mas masakit pa yata yung sinabi mo kaysa dun sa iniisip kong dahilan. Iniisip ko na lang kasi na mababaw lang talaga siya kaya pinagpalit niya ako sa mas sexy at mas maganda kaysa sa akin. Walang mas. Ang ganda mo kaya. Sus! Bolero. Uy, hindi real talk din yun. Sa unang gabi pa lang ng pagkakakilala namin ni Marie ay nag-click po kami agad. Hindi ko alam kung dala lang ba yon ng edad o ng maturity pero iba yung kilig na naramdaman ko pagkatapos ng gabing yon. Mas kalmado, mas malalim. Iba sa kilig na naramdaman ko noon kay Yumi. Na intense at nakakapagod.
Sa ilang oras na nagkakausap kami ay pakiramdam ko, nahanap ko na yung taong kamatch ko talaga sa mga maraming bagay. Pareho kaming praktikal at pareho kaming naniniwala na ang pagpapakasal at pagpapamilya ay ginagawa lang kapag pareho ng handa ang magkarelasyon. Yun din ang dahilan kung bakit naging interesado ako sa kanya. Yung unang pagkikita namin na yun ni Marie ay nauwi pa sa ilang casual dates na hindi lang para sa dalawang taong naghahanap ng karelasyon, kundi sa isang kaibigan. Pero hindi rin naman nagtagal at niligawan ko rin siya, Mama El. Sinagot niya rin din naman agad ako nung naging kami na halos walang nagbago sa aming dalawa. Iba kasi yung samahang nabuo namin. Mature at responsible. Kaya hindi nakakapagtaka na tumagal ang relasyon namin. Maganda at naging smooth ang aming pagsasama at mabilis na dumaan ang 7 taon. Sa 7th anniversary namin ni Marie nitong nakaraang taon ay napagdesisyonan ko na alokin siya ng kasal. Hindi naman siya nagdalawang isip at tinanggap agad niya yon. Kaya naman, nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, nung nakaraang Pasko ay naisip namin na isabay sa selebrasyon ang anunsyo tungkol sa pagpapakasal naming dalawa. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana mga panahong yon. Dahil isang multo ng nakaraan ko ang bumalabog sa bakasyon naming yon ni Marie. Matapos kasi naming i-anunsyo sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Marie, nagplano na rin kami para sa church wedding. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nung puntahan namin yung gagawa ng souvenirs para sa kasal namin ay si Yumi ang humarap sa amin. Dahil nakita na rin naman ni Marie yung mga picture ni Yumi ay agad niya rin itong nakilala. Sa totoo lang, sobrang awkward po noong mga sandaling yon, Mama El. Pero nung banggitin naman ni Yumi na kasal na siya at may 2 anak ay naramdaman ko na biglang nagbago ang tono at pakikitungo ni Marie rito. Para bang mas naging kampante siya at ang katotohanan, Mama El, parang lumukso ang puso ko nung muli ko siyang makita matapos ang 6 na taon. Tila biglang nanumbalik ang lahat ng alaala namin. At dun ko din na-realize na hindi pa rin pala ako totally nakaka-move on sa kanya. At dahil 1 buwan lang ang bakasyon namin sa Pilipinas, minadali namin ang preparasyon ng kasal. Kaya may mga lakad kami ni Marie na magkahiwalay para mas mapabilis yon. Hindi ko naman nakalain na sa akin niya ipagkakatiwala noon ang pag-aasikaso sa mga souvenir namin. Ibig sabihin nun, hinahayaan niya lang akong makipag-usap kay Yumi. Medyo kinabahan ako ng mga sandaling yon dahil wala sa tabi ko si Marie. Hindi ko alam kung sinadya niya na papuntahin ako doon para sukatin ang loyalty ko sa kanya o nagawa niya yon kasi malaki lang talaga ang tiwala niya sa akin. Ngunit kahit anong iwas ko, Mama El, hindi pa rin po ako nilulubayan ng tukso. Hi, Jojo. Kumusta? Ayos naman. Tuloy ka. Salamat. Wala si Marie? Kausap niya kasi ngayon yung designer ng gown. Ah, okay. By the way, pasensya ka na ha kung dito tayo sa bahay nagkita. Nagka-problema kasi dun sa stall ko. Okay lang. Walang problema. Nga pala, ito yung samples ng mga potted plants for soup. Hala! Naku, sorry. Puro sulat na tong paper bag. Sinulatan ng anak mo. Mukha.
Napakakulit kasi nun. 4 years old na. Naiwan ko kasi tong paper bag dito kanina eh. Yun ba yung bunso mo? Oo. Sorry. Okay lang yan. Huwag mo nang alalahanin. Sorry, Jojo. Sobrang dami ko lang kasing problema nitong mga nakaraan. Gusto mo bang magkwento? Makikinig ako. Naku, wag na. Nakakahiya. Hindi naman tayo nag-meet para pag-usapan yung mga problema ko. Okay lang yan. Hayaan mo na muna yung souvenirs. Wala rin naman akong ibang lakad ngayon. Tsaka nararamdaman ko rin kailangan mo ng kausap. Salamat. Nakipaghiwalay na kasi sa akin si Lemuel 5 months ago. Nasa akin yung 2 bata. Sobrang hirap kasi wala akong katuwang. 2 days after natin magkita sa stall ko, napaalis naman ako ron. Hindi na kasi ako nakakabayad ng renta. Teka, hindi ka sinusuportahan ng asawa mo? Kahit hiwalay na kayo, suportahan niya sana yung anak niyong 2. Nag-aabot siya dun sa bunso dahil yun ang anak niya. Pero syempre, di ba? Yung panganay ko, iba naman yung tatay. Sa tuition pa lang nun, hirap na ako. Ito lang naman yung pinagkakakitaan ko ngayon. Yung Lemuel, gano'n na ba kayo katagal nun? 4 na taon na rin. Akala ko pa naman, porket natanggap niya na may anak na ako, magiging okay na ang lahat. Pero hindi pala. Bakit? Ano ba yung dahilan ng pag-iiwalay niyo? Mga magulang ko. Ako na rin kasing sumusuporta sa kanila kasi walang trabaho yung bunso kong kapatid. Tapos, yung sumunod naman sa akin, may pamilya na rin at hirap sa buhay. Actually, for the longest time, si Lemuel yung nagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Pero nung malaman niya na hindi na nagbibigay ng pera sa mga magulang namin yung bunso kong kapatid, nagalit siya. Bakit naman? Sabi niya, bakit daw kaming 2 yung kumakargo sa mga magulang ko? Samantalang yung ibang mga kapatid ko, wala namang pakialam. Kaya ayun, nauwi sa away, sa sumbatan. Alam mo, sa totoo lang, nung nalaman kong ikaw pala yung groom, gusto ko na sanang tumanggi pero hindi ko kayang mawala ng kliyente ngayon sa hirap ng buhay namin. Tana. Tapos, nung nakita ko pa kayo, sobrang nanliit ako. Ang yaman-yaman yun na. Ang ganda rin ni Marie. Samantalang ako, losyang na. Wala pang pera. Ay, hindi totoo yan. Ano ka ba? Ang ganda mo pa rin kaya. Sadya lang talaga na marami kang problema ngayon at marami kang mas kailangang unahin kaysa sa sarili mo. Di gaya noon na magaan lang lahat para sa'yo. Nagsisisi ako na nasidayang ko kung anong meron tayo dati. I'm sorry. Ako sana ngayon yung nasa posisyon ni Marie. Pero nagpakatanga ako. Huwag mo nang isipin yun. Kakahiwalay ko lang sa asawa ko tapos ikaw naman yung ikakasal. Ang sakit eh. Pero buti na lang at napatawad mo na rin ako. Matagal na kitang napatawad. Salamat. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ikaw pa rin yung Jojo na nakilala ko. Jojo, ikakasal ka na. Alam ko, pero mahal pa rin kita.
Mama El, at tuluyan na nga pong may nangyari sa amin ni Yumi. Halo-halo po yung nararamdaman ko matapos mahimasmasan sa nagawa ko. Halos lamunin po ako ng guilt dahil sa ginawa kong pagtataksil kay Marie. Pero matapos din nung nangyari, doon ko po na-realize na si Yumi pa rin pala talaga ang mahal ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ng mga panahong yon. Kaka-announce lang kasi namin na sa mga kakilala at mga kamag-anak na ikakasal na kami ni Marie. 1 linggo na lang at babalik na rin kami sa Dubai. Hindi ko rin alam kung itatago ko ba noon kay Marie yung nangyari o mas mabuti kung makikipaghiwalay na lang ako sa kanya para bigyan ng chance yung pagmamahalan namin ni Yumi. Naroon po ang pagtatalo sa isip ko kung ano ang pipiliin sa pagitan ng isang mapayapa, kontento, at stress-free na future kasama ko si Marie o yung siguradong magulo at komplikadong buhay. Kapiling ang first true love ko na si Yumi. In Lucena, 91.1. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Mama El, ang mas malala pa nito, hindi lang isang beses may nangyari sa amin ni Yumi dahil nasundan pa ng nasundan yon ng marami pang beses. At sa bawat sandali na nagtataksil kami kay Marie ay pabigat ng pabigat yung nararamdaman ko. Kaya bago pa matuloy ang kasal namin ni Marie ay hinarap ko na yung pinakamahirap na desisyong gagawin ko sa buhay ko. Mahal, pwede ba kitang makausap? Ha? Oo, sige. Tungkol ba saan? Ay, shucks! Dadaanan pa pala natin yung mga ipapadala ng office mate ko. Sige, mamaya na lang pag-uwi natin. Hindi, ngayon na, para matapos na. Hindi, wag mo nang isipin yun. Mamaya na lang. Bakit, mahal? Mukhang seryoso yan ah. Mamaya na lang. Ngayon na nga, para tapos na. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? Mukhang importante yan ah. Pakiramdam ko kasi parang hindi pa ako handang magpakasal. Ano? Marie, I'm sorry. Seryoso ka? Paano di pa handa? Bakit? Alam ko masyado na tayong maraming inaasikaso. Jojo, alam na ng lahat na ikakasal tayo. Ayun na nga eh. Baka kinakabahan ka lang. Hindi lang to simpleng kaba. Okay, so ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Marie, may nangyari sa amin ni Yumi. Ano? Anong ibig mo sabihin may nangyari? May nangyari sa amin. Nagduho kami. Paano nangyari yon? Magpaliwanag ka, paano nangyari yon? Patawarin mo ako. Hindi, itutuloy natin yung kasal. Kakalimutan mo yung nangyari sa inyo at itutuloy natin yung kasal. Hindi tayo mapapahiya sa mga tao, hindi pwede. Pero hindi lang isang beses namin yung ginawa. Marami. Tumahimik ka! Ano? Ikukwento mo pa sa akin kung paano nyo ginawa? Kung kailan nyo ginawa? Kung gaano katagal at kung anong posisyon? I'm sorry. Ang hina mo! Napakabobo mo! Patawarin mo ako, please. Paano kita papatawarin na ginago nyo ako? 7 years, Jojo! Pinaabot mo pa ng 7 years yung relasyon natin! Nag-propose ka pa ng kasal sa akin, tapos yun pala, isang kalabit lang ng ex mo, bibigay ka na! Napakahayop mo naman!
Patawarin mo ako. Alam ko naman na hindi dapat ako nagpadala sa tukso. At sinayang ko yung tiwalang ibinigay mo. Buti naman alam mo yan. Pero wala ka pa rin konsensya. Hindi mo man lang naisip lahat ng hirap ko, ng effort ko para sa kasal natin na hindi naman pala matutuloy dahil sa kababuyan yun ng babaeng yon. Sorry talaga. Alam mo kung ano yung mas masakit? Malaking sampal sa akin na mas pinili mo pa yung ganong klase ng babae kesa sa akin na nagpakatino para sa'yo. Pinagpalit mo ako sa babaeng niloko ka noon. Pinagpalit mo ako sa babaeng may 2 anak na magkaiba ang tatay. Kaya nga ayoko na sanang umarap sa kanya nang di ka kasama kasi baka kung ano lang yung mangyari. Pero ikaw naman yung may gusto nun, di ba? Wow, ang galing mo namang mag-isip. Ipagpatuloy mo yan. Grabe ka. Sa sinabi mo parang kasalanan ko pa na nagpatukso ka. Kung matino kang tao, kahit maghubad pa siya sa harap mo ng ilang beses, wala kang gagawin at irerespeto mo yung relasyon natin. Alam ko namang mali yung ginawa ko. I'm sorry. Alam mo naman palang mali pero ginawa mo pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, ginusto mo rin yon. Sa pananalita mo parang di ka man lang nagsisisi. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Patawarin mo ako. Tingin mo ganun lang kadali yun? Hinding-hindi kita mapapatawad. Pero sige, ibibigay ko yung gusto nyo. Walang kasal na magaganap. Magsama kayo ng ex mo na patapon ng buhay. Papanoorin ko na lang na bumagsak yung buhay nyo dahil dyan sa pagiging marupok mo at sa kalandian niya. Hihintayin ko na lang na karma na yung maghiganti sa inyo. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Mama El, at hindi na nga po natuloy yung sanay kasal namin ni Marie. Sinubukan ko pa rin pong humingi ng tawad sa kanya pero nauunawaan ko rin naman na hindi niya talaga kayang ibigay sa akin yon. Sa ngayon po ay 5 months na kami nagsasama ni Yumi. Nang dahil din sa ginawa ko ay wala na akong mukhang maihaharap sa mga kamag-anak at mga kakilala namin. Higit sa lahat, hindi ko rin madadala at maihaharap sa kanila si Yumi dahil alam kong huhusgahan lang nila ito at hindi pakikitunguhan ng tama. Kaya sa ngayon ay para po kaming nagtatagong dalawa. Nangungupahan kami ng isang maliit na apartment at inako ko ang responsibilidad ng pagiging ama sa mga anak ni Yumi. At mukhang nagdidilang anghel naman si Marie sa mga sinasabi niya dahil 2 months ago lang, kinailangang operahan sa puso yung nanay ni Yumi. At dahil wala rin namang sapat na pera, sinagot ko lahat ng gastos bilang tulong na rin sa kanila. Balak pa sana naming magtayo ng negosyo nung una at maglaan ng budget para sa annulment nila ng asawa niya pero dahil po sa nangyari, halos kalahati ng naipon ko sa pagtatrabaho sa Dubai ay nagastos na rin namin. Doon ko po na-realize kung gaano lang talaga kabilis nauubos ang pera dito sa Pilipinas. Lalo na kung may trahedyang dumarating. Mahirap kasing kitain yung singlaki ng sinasahod ko noon sa Dubai kung hindi magkakaroon ng magandang negosyo. May mga sandali na napapaisip ako kung tama nga ba yung naging desisyon ko. Na-realize ko rin kasi nitong mga nakaraan lang na kung tutuusin ay 2 taon ko lang talagang nakasama si Yumi dahil mas matagal kami naging LDR. Samantalang si Marie ay talagang nakasama ko sa Dubai at nakilala namin ng mabuti ang isa't isa. Kaya umabot rin ng 7 taon yung relasyon namin. Hindi ko tuloy maiwasang ikumpara si Yumi. Sa araw-araw kasing magkasama kami, napapansin ko na hindi talaga compatible yung ugali naming dalawa. Pero dahil tumatanda na rin ako ay napagod na rin ako, Mama El. Kaya tinanggap ko na lang ang lahat. Mahal ko rin naman si Yumi. At siya yung pinili ko makasama kaya iiwasan ko na lang mag-isip ng kung ano-ano.
At sa ngayon ay pinaninindigan ko yung mga naging desisyon ko at hinaharap ko lahat ng consequences sa mga nagawa ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa Barangay LS dahil nabigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-share ko ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Sana po ay kapulutan pa rin ito ng aral. Maraming salamat po Mama L and more power po sa Barangay LS 91.1 Lucena. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jojo. Tika sa inyong lugar. Barangay LS in Lucena, 91.1. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 forever. Sayang hindi ko pa na-post. Ano ba, nakakaloka naman. At para sa tampok na istorya ngayong araw na to, nakakapanggigil. Ako yung nanggigigil. Hindi. Ganun talaga mga kabarangay. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Mahirap talagang magpadala sa bugso ng damdamin dahil hindi naman natin namamalayan na malaki na pala yung epekto nito sa atin. May mga tao tayong nasasaktan at may mga tao rin tayong nahihirapan. May mga taong nahihirapan dahil sa atin. Dahil sa mga maling desisyon natin sa buhay. Katulad na lang ng naranasan ng ating letter sender na si Jojo. Naranasan niyang lokohin ng taong mahal niya. Pero ginawa niya ito sa taong walang ginawa, kundi mahalin naman siya. At dahil lahat ng maling ginawa natin ay may consequences, hinarap din ni Jojo lahat ng yon. Kaya mga kabarangay, ang mahalaga ay matutunan nating makontento sa isang relasyon para magtagal ito. Dahil masarap talaga namang mabuhay na ikay nagmamahal at ikay minamahal din. Lalong-lalo na masarap mabuhay nang wala tayong taong nasasaktan o naaapakan. Para kay Marie, sana ang message ko lang sa'yo, wow, talaga may pa-message kay Marie, sana mahanap niya yung tamang tao para sa kanya. Gaya nga na sinabi ko kanina mga kabarangay, mapaglaro ang tadhana, hindi natin alam na tukso ang magdadala kay Jojo sa mga maling desisyon niya sa buhay. Kasi kung ako naman yun nasa sitwasyon ni Jojo, hindi ko na babalikan Ewan ko ba? Pero syempre, hindi naman tayo. Ito na lang mga kabarangay, wala tayo sa kalagayan ni Jojo ng mga panahong yun. Kaya hindi natin siya pwedeng i-judge, maliitin, o sabihan ng kung ano-anong masasamang salita or masasakit na salita kasi wala tayo sa kalagayan ni Jojo at hindi natin alam kung ano yung nararamdaman niya. Na what if yung nararamdaman niya, ay yun pala talaga yung totoo. Never invalidate someone else's feelings kasi hanggat hindi ikaw yung nagpapakain sa kanya, hanggat hindi ikaw yung nakakaranas ng nararanasan niya, wala tayong karapatan na i-judge ang isang tao. Nagmahal lang siya. What else will we do? Nagmahal siya Oo, at parte ng pagmamahal niya ay yung maling desisyon niya. And sooner or later, at gaya nga na nakita natin, na-realize din naman ni Jojo yung mga consequences dun sa mga maling desisyon na ginawa niya. Masakit na masaktan at maiwan. Oo, sobra. Lalong-lalo na pag pinagpalit ka sa iba, diba? Sobrang sakit naman ng mga kabarangay. Pero, we don't know kung yun ba talaga ang itinadhana para sa kanya or the other way around. What if nagkatuluyan? Actually, yun yung naging tanong ko kanina. What if nagkatuluyan pala sila ni Marie? Gaano kaya sila kasaya? Diba? Yung mga ganong Pero, wala tayong magagawa mga kabarangay. Nangyari na ang nangyari. Sabi nga nila, pagsisisihan na lang talaga nila sa huli yun. Pero, whatever happens, it already happens. Guys, mga na-i-issue ngayong sa showbiz, talagang nangyayari yan. Ang dami ng katoksikan sa mundo, ang dami ng panloloko, panlilinlang, ang dami ng
pag-aagawan, pagpapalitan, wag na natin isama yung mga sarili natin at wag na natin igaya yung sarili natin sa mga ganyan. Kung ayaw nyo maramdaman yung naramdaman ni Marie, wag nyo na lang gayahin. Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na nakikinig, ano. Wag tayo masyado mapusok, ha? Minsan, may sinasabi sila na minsan wala daw sa tagal yun. Wala naman talaga sa tagal yun. Nasa desisyon natin sa buhay yun. Kung handa na tayo magpakasal, edi go mo na. Pero dapat parehas kayong handa. At kung hindi pa naman, edi baka may ibang tao para sa'yo. Yung palang ginawa, no? Shoutout muna yung mga kabarangay natin na nakikinig sa atin ngayong araw na to, no? Nakakaloka. Actually, naloka talaga ako dun sa mga pangyayari. Nakakaloka. Pero, ayan, nangyari na mga kabarangay. Susunod sa programa natin, Sikat sa Barangay. Pero batiin ko muna lahat ng SG, ang mga nagagwapuang SG ng Ridgewood. And of course, sila Ma'am Jory Hensha ng Happy 89, good morning! Unitop, good morning mga kabarangay. At syempre, ang Ukay-Ukay Nation. Tita Baby, good morning! Sino bang gusto magbabate? Sir Jonel, Valias Alagan, good morning po. Sir Edward Kapinig ng Animar, good morning. At syempre, dyan sa... Anong pangalan nun? Agrivet. La Francia nga ba yun? I forgot. 5-star chicken dito sa malapit sa atin. Good morning po. Nagpapabati sila kahapon pa, hindi ko naman nabati. Pasensya na. Magbabalik ang inyong mahal na mama. Iiwanan ko muna kayo ng isang tugtugin at awitin mula kay Ate Moira. Ikaw at sila. Dito pa rin sa Barangay Alas 91.1. Forever. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and